Lahat naman tayo nangangarap na maging masaya. Lahat tayo nangangarap na sana isang araw dumating na yung taong magpapasaya sa'yo. Yung taong panatag ang puso mo. Yung taong makakasama mo sa habang panahon ng buhay mo na hindi bibitaw sa bawat pangakong sinumpaan nyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Kapag mahal mo pala talaga ang isang tao, handa mong gawin ang lahat. Maging masaya lang kayo sa bawat oras. Francis, kaya mo bang maglakad? O kung gusto mo, bubuhatin na lang kita. Oo, Eddie. Kaya ko na pero kanina, hindi ko talaga kaya. Hindi ko may paliwanag yung pakiramdam ko kanina na parang hindi na magsasara yung butas ng puwet ko. Francis, masasanay ka din kaya dapat lagi nating gagawin. Eddie, magpapahilo muna ako ng sugat ha. At kapag magaling na, pwede na ulit. Sige Francis, ikaw ang bahala. Basta, uulitin natin palagi para masanay ka na. At saka, tara na. Baka hinahanap na tayo ni tatay at nanay. Oo nga, Eddie. Siguradong hinahanap na tayo ng tatay at nanay mo. Kasi kanina nung pumasok tayo sa pulang gusali tirik na tirik pa yung sikat ng araw. Pero ngayon, dapit hapon na. Francis, okay lang yun. Ang mahalaga, naging masaya ka. Nakita pa kita kanina. Nakangiti ka habang binabayo. Uy, Eddie. Hindi Francis, ano ka ba? Kitang-kita ko Ngiting-ngiti ka talaga. Kasi naman, Eddie. Nakikiliti ako pero tara na. Bilisan na nating maglakad. Kaya naman, sa mga sandaling to, naglalakad lang kami ni Francis. Ayaw niyang sumakay kami. Kasi, na-miss niya daw yung dati. Yung palagi kami naglalakad kapag pauwi na kami. At kapag talaga masaya ka sa mga oras na lumilipas, hindi mo mararamdaman yung pagod. Hindi mo mararamdaman na parang may kulang sa buhay mo. Kasi nasa tabi mo na ang lahat ng hinahanap mo. Ang taong pinili ng puso mo. Kaya naman, nang makarating kami sa dormitoryo, eto, kami na lang pala ang hinihintay. Kasi aalis na kami. Uuwi na ako sa probinsya ko sa Laguna. Francis, uwi na ako sa Laguna. Ikaw ba? Anong plano mo? Eddie, sasama ako sa'yo. Alangan namang maghiwalay pa tayo. O siya mga bata, mag-iingat kayo. Uwi ka naman ni Aling Yoli. Aling Yoli, yung larawan namin ni Francis, huwag niyo na pong tatanggalin sa dingding. Sige, iho. O siya, mag-iingat kayong dalawa. Dadalawin niyo ako dito ha. Kapag may pagkakataon kayo. Opo, Aling Yoli.
Di namin kayo makakalimutan ni Francis. Sa paglisan namin sa lumang dormitoryo, babaunin namin lahat ng masasayang alaala mula sa lahat ng bagay na nangyari dito. At eto, habang pauwi, si Limuel yung driver ng sasakyan, yung best friend ni Francis. At si tatay at nanay naman, eto, tulog sa biyahe. Kami naman ni Francis, kwentuhan lang habang tinatahak namin ang daan, pabalik sa lugar na aking pinagmulan. Nang makarating kami sa bahay, eto, hating gabi na. Na-traffic kasi kami. Tapos eto, diretso na kami sa silid ko. Kaya lang, pagkabukas ko ng ilaw ng silid ko, ala, nakita ko kaagad si Pinky at si Tentacles na magkayakap sa kama ko. Tapos, nagulat ako. Kasi naman, ang daming kuting sa kama. At nang makita ko ni Pinky, aba, kinagat niya kaagad sa leeg yung isang kuting tapos inilagay sa paa ko. Ang cute. Grabe. Kaya binilang ko kaagad. 4 na maliliit na kuting tapos 2 ay puti, 2 ay itim. Ang cute tuloy nila pagmasdan. Kaya naman eto, tuwang-tuwa din talaga si Francis. Kasi nanay na si Tentacles. At sa paglipas ng mga sandali, pinagmamasdan lang namin ang mga kuting. Ang cute kasi. Eddie, gusto ko din na magkaanak. Francis, madali lang yun. Wala nang imposible ngayon. Ilan ba ang gusto mo? Eddie, gusto ko 2 tapos 2 din sa'yo para madami. Francis, madali lang yan. Basta kapag ganap na akong doktor, magiging madali na lang ang lahat. Sige Eddie. Tapos, gagawa ako ng malaking bahay. Ako na magde-design ng bahay natin. Francis, gusto ko na sana dito na lang tayo magpagawa ng bahay. Para may kasama si tatay at nanay. Oo naman, Eddie. Hindi na kita ilalayo sa piling ng tatay at nanay mo. Ako kasi, Eddie, okay lang sa akin na malayo kay mama at papa. Alam ko kasing may titingin sa kanila at madami na akong pamangkin. Kaya masaya sila papa at mama doon sa norte. Francis, tara na. Matulog na tayo. Oo nga, Eddie. Matulog na tayo. Tapos bukas, ipagluluto kita. Francis, anong lulutuin mo bukas? Eddie, basta. Pagluluto kita ng masarap. Siguradong magugustuhan mo yung lulutuin ko. Talaga ba, Francis? Sige, sasarapan mo Teka lang. Ilipat natin sa kahon tong mga kuting para makahiga na tayo sa kama. Kaya ito, inilipat ko na sa kahon ng mga pusa at kuting. Sa kahon muna sila, pansamantala lang naman yun. At ito, nahiga na kami sa kama. At alam kong sa pagising namin bukas, mas magiging masaya at mas maligaya ang buhay namin. Francis, uy, gising na. Francis, uy, gumising ka na. Francis, uy, Francis.